Ayun, so good evening sa inyo guys. Happy Sunday po sa inyo. So ngayon po ay July 26, 2020. So itong topic natin sa Stock Trendings Review is i-concentrate natin dito sa ating mining section sa ngayon kasi sila yung medyo maraming winners for the last week na trading natin. So tingnan natin kung ano nangyari sa kanilang mga stocks. Although napag-usapan natin si Nickel saka si FNI. So i-reviewin ulit natin at din sinama natin sina PX, APX, LC or Mark Ventures at ang ating PSEI index naman. So disclaimer lang ulit, pakibasa po ng maigi. At doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ayan, so baka hindi mo pa napanood yung DDMP REIT review natin at saka yung pinag-uusapan sa ngayon is yung ating A-REITs review naman sa kanya. Ayan, so browse mo din dito sa bandang baba kung medyo bago ka pa lang kasi marami pong makakatulong sa iyo as a trader naman na binablog po natin dito. At doon sa makasama natin, pwede mo ring i-follow ako dito sa aking Facebook account na Palawi Trader para updated ka din doon sa mga posts natin at ibang items na nilalagay po natin about sa stock market. Meron din tayong Facebook page, so bisitahin mo din ito. And then sa mga news, kung mahilig ka, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account naman. So konting silip dito sa ating PSEI index. So lahat po ng pwedeng mangyari sa ating PSEI index is nakadepende na po sa zona ni President Duterte. Kasi sabi nga dito sa social live feeds po natin sa Instagrams, kung ang pinag-uusapan pa rin lagi is reversion from GCQ to MECQ, very bad sign po yan sa ating market kasi mag-expect ka maraming closures ng market. So by Monday, tingnan natin kung mag-support yung 5,900 level natin sa kanya. So sabi natin, medyo overdue for correction na rin si PSEI kasi tayo yung worst performing stock sa buong Asia. So wag sanang umabot pa ng oversold level yung ating index. So naglilin tayo, meron tayong strong support sa 5,900 level. So yun nga, yung in-expect, halimbawa itong news ni Manila Bulletin, business groups expect President Duterte to unveil recovery plan in SONA. Ayan. So kung meron siyang mga magagandang news na sasabihin doon, baka po mag-rejoice or mag-react ng konti itong si PSEI. So anyway, globally, hindi po maganda yung market kasi nag-close po yung US index ng negative at yun nga, yung nangyari sa kanila is hindi rin maganda. So actually, worldwide, hindi po maganda at ang isa sa medyo nabuhusan is yung Shen component natin nag-loss ng negative 5.31% kasi nga matindi po yung bangayan ni President Donald Trump at saka ni Xi Jinping doon sa pagkakasara po ng China Consulate sa may Houston naman. So pwede nyo pong basahin itong news ng buo galing po kay Yahoo Finance para mas maliwanag po yung explanation natin sa kanya. Okay, so nakita natin yung ating PSEI. So bakit mainit na pinag-uusapan sa ngayon yung ating mining sector naman? So alam niyo naman, doon lang medyo may umaakyat ng mga stocks sa ngayon. So ngayon kasi pag titignan mo yung mga stocks na related sa mga precious metals natin, halimbawa si gold. So pagdating dito sa yung US na indicator natin, si gold, makita mo dito, meron siyang mga breakouts dito. So normally kasi guys, pag halimbawa pandemic or rather may good or bad news globally na lumalabas, so example is pandemic, yung mga traders natin is pumupunta po sa gold assets or yung mga precious metals assets po natin or yung ibang metals kagaya ng copper, silver, saka nickel. At ang nangunguna lagi is itong si gold po natin. So siya kasi yung isang safe haven natin pag hindi po or rather wala pong magandang stock na bilhin dito sa ating mga market. So nagpi-playing safe yung ating mga traders or investors at pumupunta nga po sa mga gold. Kaya kita mo naman paakyat po ng paakyat yung prices ng gold worldwide. And then syempre si gold minimina po yan ng ating mga miners sa Pilipinas. So ibig sabihin in demand po yung ating mga metals, precious metals. So yung business po nila is magiging maganda. So yung mga prices ng mga metals na ito is tataas po ng tataas. So sumilip din tayo kanina dito kay copper. So makita mo dito from April hanggang July, medyo nag-breakout na po yung kanilang mga prices pagdating dito sa copper.
And then meron pang news na kumakalat sa ngayon. So alam niyo naman yung stock po ni Tesla is lumilipad din, at ang isa sa main component ng kanyang batteries is nickel. So ang dami pong nickel miners sa Pilipinas. So medyo in demand po kay Elon Musk yung mga nickel miners natin. So sabi niya dito, Tesla offers giant contract to responsible nickel miners naman. So alam niyo din, di ba, sa China, isa din sa mga producer ng mga metals. So kung hindi maging maganda yung relasyon nila sa mga susunod na buwan or weeks with the United States, so maghahanap ng ibang resource yung United States naman. So kaya maganda po yung sentiment sa mga mining. And then naglabasan pa yung nilabas din natin last Friday, yung mga pinaklose dati ni Ma'am Gina Lopez. So mukhang bubuksan ng ating DENR naman. So compilation ng mga good news sa ating mga minings, sa kanila po napupunta yung attention sa ngayon. Okay, so bisitahin natin yung ating mga mining stocks. So unahin natin si nickel, yung pinag-usapan din natin last Friday. So based pa rin doon sa pinag-usapan natin last Friday, so uptrend yung nakita natin sa kanya. And then yun nga, meron siyang sinusundan na trading channel. Although hindi maganda yung candle natin last week, tingin natin babawi itong si nickel by next week or by Monday or na trading natin, kasi nga in demand po yung ating mga metals na kagaya po nito is nickel. So makita mo din sa kanyang RSI, sabi ko sa inyo, maganda yung RSI niya, above 50, at wala pa siya dito sa overbought level naman, and then meron po siyang kasamang volume. So babantayan mo lang, medyo malayo pa naman siya dito sa taas ng ating trend lines, di ba, na sinusundan sa kanya. So malaki pa yung potential ng upside kay nickel. Meron kang 14% possible upside kung okay lang naman yung ating movement, and then meron kang risk na around 7% naman sa kanya. So around 13% versus 6 to 7% na risk naman sa kanya. So maganda yung reward risk ratio niya. So ibig sabihin maganda yung mga stocks natin na nickel related sa ngayon. So ito muna yung nakita natin kay nickel. So next po natin si Fero Nickel. Hanapin din natin yung kanyang mga areas kung saan magkakaroon siya ng possible movement. So meron tayong pwedeng madrawing sa kanya na trading channel, same kay nickel. So and then medyo mataas din yung pwede mong expect sa kanya na upside movement pa sa ngayon. So ito rin yung maganda sa kanya, yung kanyang RSI is above RSI 50 din naman. Ayan. So yan po yung maganda, hindi pa siya masyadong oversold, and then may kasama po siyang volume. So medyo doji yung lumabas kasi Friday nag-profit taking, pero nag-expect tayo more upside for the next week na movement naman sa kanya. Ayan. So kagaya ni nickel, so kung medyo optimistic ka, meron kang 14% possible gain, and ang risk mo sa kanya is around 7% na possible loss naman kung hindi mag-materialize po yung move natin sa kanya. Okay? Next natin si PX, Felix Mining. So, lumilipad din itong si Felix Mining natin. So, last Friday, nag-gain siya ng 1.67%. So, maganda rin yung kanyang move kasi meron siya mga breakout areas. Pero ito nga lang, pag tumingin ka dito kay PX, kung magdodrawing tayo ng trend line sa kanya, medyo tingin natin, medyo nandito na siya sa peak level niya sa ngayon. Kasi nagre-resist dito sa may area at around 3.09. So, isa ding malakas na resistance yan nung nakaraan. So, drawing tayo sa kanya. So, yan yung possible na kakayanin niya kayang i-break by next week. So, tingnan natin. Kung meron siyang spike na ganito kalaki na volume ulit by next week, tingin natin, kayang-kayang basagin po iyan ni PX natin. Yun nga lang, be cautious na pagdating dito kay PX kasi nasa overbought level ka na po. So kung sakali mang medyo umakyat siya, magkaroon siya ng peak, medyo malapit na siya sa kanyang correction level naman. So makita mo naman, nagkaroon lang siya ng ganyang kalakas na RSI around January 2019. So ilang percent po yung inakyat nito mula sa kanyang bottom area is umabot siya ng around 62%. Pero sa ngayon, yung inakyat na niya is around 65% na yan. So medyo due for correction muna itong si Felix Mining.
kukuha muna ulit siguro ng puwersa, or meron pa siyang isang possible na upward move, babasagay niya itong resistance area natin na to at 3.14, and then saka siya magdi-decide kung magsa-sideways siya or magkakaroon na siya ng correction naman sa kanya. So konti na lang yung upside na nakikita natin sa kanya. Next po natin si APX. So, lakas din ng momentum, no? So, medyo huli na yata tayo dito sa ating mining sector kasi ang tataas na po ng kanilang mga move at nasa bought level na nga po sila. So, nasama din pala ito sa review natin last week. So, sa ngayon, ito yung nakita natin na immediate resistance ni APX natin. Hanapin natin dito sa kabilang side kung saan siya pwedeng mauntog. Kung hindi siya makaakyat or rather kung makaakyat siya is around 1.59 naman. So, yun nga lang guys, tignan mo na maigi kasi pag tumitingin ako dito sa RSI, siguro may konting pitik pa siya. So, possible hanggang dito sa 1.53 or kung malakas siya at merong volume ulit na ganyang kalaki, magkaroon siya ng retest dito sa mataas na resistance natin at 1.58 naman, at ang risk mo sa kanya is siguro dito sa baba around 5% naman sa kanya. So, halos 2:1 din yung reward risk na pwede mong makuha dito kay APX natin. So, remind nyo nga lang guys, nasa overbought signal na tayo. Malapit na yan. So, konting pitik na lang. Magpapahinga muna itong si APX po natin. So, nag-loss siya, negative 0.68. Last na trading natin, last Friday naman. Okay? So, next po natin si Lipanto. So, kumuha na tayo ng mga stocks na magaganda yung mga move. So, ayan. So, overbought na siya pero umakyat pa rin. So, may case pala na ganito since malakas nga yung demand sa mining natin. So, madali pa rin paliparin yung kanilang mga stocks. So, market cap lang kasi nitong si Lipanto natin is 5.3 billion. So, parang si Merrimart lang to, no? Kayang-kaya po nilang iakyat yan. So, nag-gain siya ng 7.26 last Friday. So, medyo parabolic na itong si Lipanto natin. So, nandito siya sa current resistance na malakas at 0.1364. So, ang next na malakas na resistance natin is 0.1478 naman. Kaya nga lang, medyo parabolic na to guys. So, tingnan mo na maigi. And then, ang lalaki ng volume, no? So, grabe. So, yan na lang muna titignan natin. So, pwede kang maglagay ng siguro dito sa area na to, pag na-break yan, so, eject ka na muna sa kanya kasi ang possible na next na puntahan niya pag nag-consolidate siya is dito sa ating MA9 naman. So, yan yung mga key levels natin kay Lipanto. Pag medyo na-break niya yung 0.1364 natin, dito tayo sa 0.1478 naman. So, lumalabas ba ng ganyan yung kanyang RSI? So, may chance din naman na umakyat yung kanyang RSI pero malapit na siya dito sa around RSI 83. So, konting ingat na lang guys sa mga ganito kasi nasa peak area na yung mga stocks po natin. So, kaya nga naglalagay tayo ng mga reward risk sa kanya. So, medyo mataas yata to, no? So, pwede siguro dito 0.1247. So, atin natin. So, may reward potential reward na 10% kung mag-i-spike siya. And then, may risk ka na around 6% naman sa kanya. So, yan lagi yung gagawin mo guys pagpapasok ka sa mga stocks na ganito, para makapag-decide ka na agad kung ibebenta mo siya or hindi. Si Lipanto natin medyo risky na kasi nasa overbought signal at medyo parabolic na yung kanyang movement naman. So, kailangan niya magpahinga muna, bumalik ulit dito sa ating MA9 para magkaroon siya ng momentum ulit sa kanyang next upward move naman. Okay, so tingnan natin by Monday kung ano mangyayari sa kanya. Next po natin si OR. So, yun, medyo magandang setup nitong si OR. So, nag-gain lang siya 1.67%. Pero tingnan mo, gusto rin siyang paangatin ng ating mga traders kasi meron po siyang tatlong malalaking volume. So, ayun, mas magaan itong si OR natin. 1.76 billion market cap naman. So, pwede kaya tayo mag-drawing sa kanya ng trend lines para meron tayong guide kung sakaling pipitikin po yung kanyang prices. Clone natin to and then hanapin natin yung kanyang peak. So, yun na nga, yung pinaka main resistance area niya. So, ito yung pwede natin gawing guide
as a trading channel naman sa kanya kung gusto mo po siyang bantayan naman. So meron din siyang malaki na potential reward. So around 10% bago dito sa may malakas na resistance area natin at 0.68, pero malaki din yung risk mo sa kanya. So pag bumagsak ka, so halos 1:1 yung reward risk mo naman pagdating dito kay OR po natin. Ayan, so yan po yung nakita natin sa kanya. Tingin natin magkakaroon pa ng sudden spike itong si OR natin kasi medyo malalaki po yung mga volume na pumasok sa kanya, and then wala pa siya dito sa overbought signal. So medyo huli na rin tayo ng konti kasi nga malapit na po siya sa kanyang overbought signal naman. Ayan, so pagdating sa overbought, ang last na overbought signal niya is 2018 pa. So ibig sabihin medyo malakas na resistance po yung RSI 70 natin. So baka nga pag nag-touch ka ulit dito sa bandang taas ng ating trend lines, bumalik na ulit itong si OR natin para magbuo ng kanyang second base naman. So ito yung first base natin. So kung yun nga sabi ko sa inyo, kung nagkakaroon ka ng base counting or Darvas box, ito yung first box natin sa kanya. Then yung second box naman natin is dito naman sa area na ito. Okay? So yun po yung titignan natin na level sa kanya. So delete ko to para mas malinaw yung ating reference sa kanyang possible na next movement naman. Okay? Next po natin si Mark Ventures. So pumitik din itong si Mark Ventures for the last Thursday na trading natin. So ang laki din pala ng inakyat niya, no? Ilang percent pa to? 14% yung inakyat niya. So nagkakaroon siya ng profit taking kasi nasa overbought level naman. So yun yung abangan mo guys, basta nasa overbought ka na, very high chance po magkaroon siya ng correction unless meron siyang news na related po talaga sa kanya. Yung nangyari kasi na news natin, yung pagtaas ng gold natin is global news. So pag nawala kasi yung sentiment dyan, baka mamamatay din itong mga stocks natin na ito. Pero sa ngayon, hanggat nandyan yung news na yan, meron pang mga sudden upward move dito sa ating mga stocks. Pero nasa resistance area na kasi itong si Mark Ventures natin. So yan yung kanya trading channel naman. So maigi, magantay muna tayo ng isang pullback ulit dito kay Mark Ventures. So kung sakaling magkaroon siya ng pullback, ang gusto natin makita, magkaroon siya ng bounce dito sa around 0.73 level naman sa kanya. So kung sakaling magkaroon siya ng spike, ang pinakamalapit na resistance natin sa kanya, so hanap tayo medyo dito sa area na to, which is yun yung pinaka-peak niya. So medyo malakas na resistance yung 0.81 level natin, so which is yung pinaka-peak niya last Friday naman. So maigi, mag-antay muna tayo ng pullback ng konti bago natin pasukin itong si Mark Ventures kasi nasa overbought level na rin po siya. Ayun, so yun yung mga nakita natin, isang short review dito sa ating mga mining sector naman. So tingnan nyo maigi guys, pumapasok kayo sa mga mining sector natin, kasi karamihan ng na-review natin sa ngayon is maliliit po yung market cap. So ibig sabihin pinipitik lang po ito ng mga traders po natin. So itong si Mark Ventures, ang market cap niya lang is 2.32 billion naman. Ayan, so balik tayo dito sa ating PSCI index. So abang-abang tayo bukas sa announcement po ni President Duterte. Sana ang news is hindi reversion sa MECQ ng Metro Manila, kasi pag bumalik na tayo sa MECQ, asahan mo po magkakaroon tayo ng retest sa 5,900 or 5,800 level naman. Okay, so yun lang guys, isang short-term review dito sa ating mga mining sector. So as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account, at follow mo din ako sa aking Facebook account at Facebook page naman. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Happy trading po sa Monday.